Ma'am, tulungan ko na po kayo sa dala nyo. Presenta ni Manong Carding sa akin. Ayos lang ho, salamat. Hindi ko alintana ang bigat ng dala kong hand carry bag, habang nakatingala sa two-story house na nasa aking harapan. Kung may kailangan pa ho kayo ay tawagan nyo lang ako, he said. Patiently standing at my back. I'm okay Mang Carding, sambit ko. Kung ganun ho ay mauna na ho akong umalis. Calm na nitong sinabi. Doon ko siya nilingon na hawak ang sombrero sa dalawang kamay. The line marks on his forehead define how old he is, plain shirt and black maong pants, just simple as it is. Thank you Mang Carding, I smiled at him. Ginawa ko ay dinukot ko ang wallet ko sa shoulder bag na dala, at kumuha doon ng lilibuhin. Heto ho, pamasahe nyo pa uwi, at panggastos nyo na rin ho. Inabot ko dito ang 10,000 piso. Naku ma'am, masyado ho itong malaki, saka magbabas naman ako pa uwi. Kamot nito ang batok sa hiya. Sinulyapan ko ang kotse na nakaparada sa garahe, hindi na sana ako nagpahatid sa kanya, para hindi na ito mahirapan pabalik, pero ito ang mapilit dahil nag-aalala sa maari kong datnan dito. Ngumiti ako dito, it's nothing, para ho talaga sa inyo iyan at sa pamilya nyo. Tatawag ho kayo pag nakauwi na kayo sa Queensland Island, sambit kong muli. Oh, salamat po ulit dito. Sandali pa itong nag-atubili bago magbuka ang mga labi, ano ho ang sasabihin ko kay madam pag-uwi ko? Nadipi na ang labi ko sa kanyang itinanong, at nag-isip ng magandang dahilan, sabihin mo nagbabakasyon lang at may prior business meeting. Ngumiti ako dito para hindi na ito magungkat pang kung ano sa akin. Muli kong tiningala ang two-story house na inupahan ko sa loob ng 1 buwan. Sinimulan ko ng humakbang para pihitin ang pinto pabukas. Inilibot ko muna ang mga mata ko sa loob, at binaba ang hawak kong hand carry bag sa white tile flooring. The red carpet was on the center of living room, na pinapatungan ng sofa set, while the flat screen TV hung the wall beside the coal fan. The ceiling is pure white katulad ng pader, at ilang bahagi ng bahay. Chandelier is well hung at the front of curved-line staircase, that gives elegant and simplicity of the house. Binaybay ko ang daan patungong Commodore, where the wooden table and a soft pair of chair are placed at left side of the room. Muli akong naglakad patungo naman sa kitchen. Again the simplicity and the elegant appears at the kitchen, very modern yet hindi binunggahan, tama lang para makakilos ng maayos. And the best part ay ang minibar sa bandang kanan, the flute glasses are hung at the top, while the wine bottles are at the side. Tinungo ko ito para maupo sa high chair, at humila ng isang brand ng wine. Binuksan ko ito at agad na nagsalin sa baso para iyon amuyin, habang iniikot sa aking mga kamay bago tumikim. Itinaas ko ang bote ng wine and I found out how old it is base sa lasa nito. I remembered my friend said, the more it gets older the more the taste is better. Pero hindi ako sang-ayon doon. Most wine does not better with age, but foremost most wines are made to be enjoyed, kahit pa mag-isa ka. Madalas kasi naming pag-usapan ang tungkol sa wine, at iba't ibang lasa nito, at kung gaano ito katanda based na rin sa lasa pag lumalabas kami na magkasama. Kaya naisipan ko itong tawagan, dinukot ang cellphone sa aking bulsa, at dinial ang numero nito. Ilang saglit lang ay sumagot na ito. Hey, look who's calling. Narinig ko ang ngisi nito sa kabilang linya. I slightly shook my head, dahil sa angas ng dating nito. Sinimsam ko muna ang baso bago sumagot. It's not funny, Elwood, sambit ko. Come on Alora, how was your trip? I heard he softly grinning over the phone. Stop pushing it Elwood, wika ko sa malayong boses. He used to call me by my second name, which made me so embarrassed. Hindi ako sanay na tinatawag sa first name ko, bukod tanging siya lang ang may hilig tumawag sa akin ng ganon na lubha ko iyong ikinainis. Oh calm down. He mocked at me and eventually I laughed vigorously. Shut up, sambit ko pang muli, ayoko na lang itong patulan. Okay, back to the topic, how was your trip anyway? Ulit na nitong tanong. Kadarating ko lang, drinking a glass of wine and feel the scenery of the house. My voice sounding so bored while my eyes wandered around. Sounds good.
Do you want me to come over and accompany you? He spoke in a low baritone voice, a very serious voice. Humawak ako sa batok ko at bahagya itong hinilot at pumikit. Maybe some other time, Ellie, I need to take some rest. I utter a slowly word. Much better, he mumbled, releasing a heave of sigh at the phone. I'll call you when I fix everything here, sagot kong muli sa pagod na boses. Alright, just take good care of yourself, ilock mo ang gate lalo na ang pinto at bintana. Bilin nito sa akin. Yes, thanks Ellie. Hindi ko mapigil ang ngumiti sa mga bilin nito. Good girl, he quickly said. Matapos yun ay pinutol ko na ang linya, at inubos na ng tuluyan ang wine sa baso. I go upstairs and check the rooms. 2 is enough for me, tutal mag-isa lang naman ako dito. The first room had a white space and a cum-painted wall, which is beige color with the touch of brown. The queen-size bed is warm and better, the couch and the red-carpeted floor are well set perfectly. Binaba ko ang shoulder bag ko sa side table at naupo sa kama. Mamaya ko na lang siguro sisilipan ang isang silid, napako na kasi ang tanaw ko sa bintana. The fresh air coming from the seashore made me flinch. It also reminds me of someone. Someone I couldn't forget, someone I loved. But all of it can destroy me enough, pero kahit ganoon ay mas pinipili kong mapalapit dito, cause, I know somewhere deep in my heart he is shouting and begging for me. Pinutol ko ang tingin sa bintana, at sinimulang mahiga para makatulog. Mahal, tinig iyon na paulit-ulit na bumabalik sa aking balintataw. Nilingon ko kung saan nagmumula ang boses, pero tanging hampas ng galit na alon ang natatanaw ko. Mahal, balik kong sigaw. Ngunit walang sumasagot, humawak ako ng mahigpit sa relang, kung saan nasa isa akong barko at malakas na bumubuhos ang ulan. Agad na dumami at nagkagulo ang mga ito na lubha kong ikinabahala. Isang sirena ang nolinagan ko sa paligid, lulubog na ang barko. Sigaw ng mga humahanggos na tao. But I stood still in the middle of the ship, nadapi na ang lahat sa akin. My body wasn't moved kahit pa nabubunggo na ako ng mga natatarantang mga tao. Mahal, tiningala ko ang lalaking humawak ng isa kong braso. The ship is sinking, kailangan na nating umalis dito. His voice has full of determination, lalo pa nang hilahin ako nito para makipagbuno kami sa maraming tao. Hindi ko halos makita ang dinaraanan ko, dahil sa kapal ng tao, idagdag pa na 10 oras na ng gabi at sobrang dilim. Don't panic. Darating na po ang mga rescuer any moment now. Sabi ng isang unipormadong lalaki kung saan nakabantay ito sa safety vest, na isa-isang pinamamahagi ng ilan nitong kasamahan. Anong sinasabi mong wag magpanik? Mamamatay tayong lahat dito, pag hindi mo kami binigyan niyang hawak mo, sigaw ng lalaki dito. Mariin akong pumikit dahil sa malakas na pag-agos ng ulan sa mata ko, ramdam ko ang mahigpit na hawak sa akin ni William kaya ko ito tiningala. It's okay mahal, dito ka lang wag kang aalis. Bumaba ang labi nito sa akin na malugod kong tinanggap. Matapos yun at tinanaw ko na lamang ito na siyang nakikipag-usap na rin sa nagbibigay ng safety vest. Pinagsalikop ko ang mga palad ko, nang magkagulo na ng tuluyan ang mga tao, nang gumalaw ng malakas ang barko. Kaya hindi na rin ito nakontrol ang mga tao, na siyang pinagbabasag ang mga salamin para makuha ang safety vest. Mahal, bulong ko dahil tila natabunan na ito ng makapal na taong nag-uunahan. Wala na akong nagawa kundi ang umusal ng dasal at pumikit ng mariin. Dahil sa sunod-sunod na paggalaw ng barko, ay na-outbalance ako, at tumuwid, hindi ko na magawa pang tumayo dahil sa stampede na nagaganap. Ramdam ko ang pagtapak ng mga tao sa daliri ng paa ko at kamay ko, kaya ako napasigaw. Gusto ko nang pawala ng ulirat dahil sa tumamang tuhod sa iba't ibang parte ng katawan ko, pero pilit pa rin akong nagpakalakas at sumigaw. Mahal! I shouted out loud like it was my last breath, tulo ang luha ko dahil sa matinding takot. Sa puntong iyon may humila sa kamay ko patayo, at niyakap ako ng mahigpit. It's alright, nandito na ako mahal. Sambit nito habang yakap ako ng mahigpit, hindi ko alam kung anong iyak pa ang kinaya kong gawin sa mga oras na ito. Natatakot ako mahal, baka may mangyari sa ating masama,
Bulong ko kaya pinagdaop nito ang mga palad sa aking dalawang pisngi, at tumitig sa mga mata ko. Trust me, I won't let that happen, okay? Sunod-sunod akong tumungo dito, na hindi maiwasang panginigan ng mga labi, dahil sa lakas ng bagsak ng ulan, at sa lamig na hatid nito. Here, suotin mo ito. Walang pasabi nitong niyakap sa akin ang life vest, na mahigpit niyang itinali sa aking katawan. Paano ka? Malakas kong sigaw para nito marinig, napansin ko kasing wala itong suot na life vest gaya ko. I'm okay baby, he whispered at bahagyang tinapik ang basa kong buhok, bago tumingin sa paligid. Nataranta ako dahil sa pag-aalalang bumalot sa akin, no. Sa iyo na lang ito, sigaw ko at pilit hinuhubad ang suot, pero mahigpit niya akong pinigilan. No, isuot mo yan at wag na wag mong huhuberin. Don't worry about me, I can swim. Nakuha pa rin itong ngumiti sa akin sa kabila ng lahat. Pero, pagmamatigas ko, let's go, let's find some boat. Mahigpit muli ako nitong hinawakan sa kamay, para makipagbuno sa dami ng tao. Narating namin ang dulo ng barko, kung saan nagsisitalunan na ang iba na may suot na life vest. Ang ilan ay sadyang nahuhulog dahil sa pagtutulakan ng mga tao. Nilingon ko ang grupo ng mga taong nag-aagawan sa boat, habang ang ilan naman ay nagsusuntukan pa para lang makauna. I sighed heavily, isang mabigat na buntong hininga rin ang pinakawalan ni William sa tabi ko, habang pinapanood namin ang nangyayari. Mahal, I whispered after a long moment, holding his arm tightly. We need to find a boat. Mahirap sumuong sa alon, lalo pa malakas ang bagyo. Sigaw nito sa tabi ko na nasa ibaba ang tanaw. Sinulyapan ko ang aming likuran, medyo nakapaling na ang barko, at anumang sandali ay pwede na itong tumaob. William, we need you to find a life vest for you first, para pwede na tayong tumalon, ukol kong sinabi. Ngunit hindi ito sumagot. William, tawag kong sigaw dito. Ubus na, wala ng life vest mahal, but it's okay. We can make it right. Determinado pa rin niyang sambit. Pero hindi ako kampante sa kanyang sinabi maging sa isasagot ko. Promise me one thing. Kahit na anong mangyari wag na wag kang bibitiw, he said in a baritone voice. Sunod-sunod akong tumungo habang basa ng luha ang mga mata. I love you, marahan nitong sambit. I love you too. Mabilis kong sagot, matapos noon ay hinapit ako nito, para halikan at yakapin ng mahigpit. Doon na umuga ng malakas ang barko, kaya kami muntikang matuwad. Kung hindi pa ito nakahawak sa railings, ay baka sabay na kaming nahulog sa tubig. Come on, we need to jump. Sigaw nito nang makita na sa ibaba ang mga tao, maging ang lifeboat ay mukhang hindi na mapapasaaman kahit pa ang makisakay doon, dahil nagtutulakan na ang mga ito maging sa ibaba. No, I can't, sabi ko na nahihintatakutan sa maaring kahantungan. Yes you can baby or else we are going to die. Malakas nitong sinabi sa akin. No, please let's find some life vest for you. Lumingon muli ako sa paligid, pero gaya namin halos lahat ng natira doon ay pulos walang suot na life vest. Nanginginig akong sumilip sa ibaba, malakas ang alon. Ang iba ay pilit na lumalangoy, habang ang ilan ay nalulunod. Hindi ko kayang tingnan ang ilang nakalutang na mga tao, dahil sa wala itong suot na life vest. Hindi ko kayang makita si William na lumulutang at wala ng buhay. No. Sunod-sunod akong umiling. Come on, we have no time Alora. Malakas na nitong tawag sa pangalan ko. Ngunit hindi pa ako nakasasagot, ay may humila na saking isang lalaki. Akin na yang suot mo kung wala kang balak tumalon. Malakas nitong hila sa suot ko. Napasigaw ako dahil sa pagkabigla. Ngunit malakas itong sinuntok ni William at kinuwelyohan. Don't you dare touch my wife. Sigaw nito na muli ay inundayan ng suntok, kaya bumagsak ito sa sahig. Bumaling naman ito sa akin, at mahigpit akong hinawakan sa kamay. Talon, sigaw nito kaya nanlaki ang mata ko sa takot. Napansin ko rin ang muling pagtayo ng lalaki na handa nang lumapit sa amin. I said jump, now. Sumulyap ako dito at walang pasabing umakyat sa relang, ganoon rin ang ginawa nito, at mahigpit akong hinawakan sa kamay. Stop thinking, I'm just here for you. Ngumiti ito sa akin kaya nakampanti ang puso ko at pumikit ng mariin. Marahas akong bumangon na basa ng pawis ang noo,
Unti-unti ring bumagsak ang mga luha sa mga mata ko na agad kong sinapon ng dalawang palad. Panaginip, hanggang panaginip na lang ang lahat. William, sambit ko sa mahinang tinig. Gustong magulan ng mga mata ko, habang nakatingin sa malakas na paghampas ng alon sa dagat. The cold ocean breeze feels right, and yet it brings pain in my heart. Hindi ko alam kung ilang oras na ba akong nakatanaw lang sa malawak na dagat. Simula nang dumating ako dito sa San Marcelino, ay araw-araw na akong bumalik dito sa dalampasigan. Nagpapalipas ng maghapon na tila walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Sinulyapan ko ang relos kong pambisig, at bahagyang umiling. Isang araw na naman ang lumipas. I don't know how I survived my day without him, without his touch, his kiss and his warm hug. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako kakaisip kung paano ko malalampasan ang mga darating pang araw na wala siya. Pinasya kong bumalik na lang sa inuupahang apartment. Mula sa dalampasigan ay minabuti kong maglakad para kahit sandali, ay maabala ang utak ko sa nakikita. This is not my usual routine, but I find it good and relaxing. Pero bigla akong napatigil sa paglalakad dahil sa parating na sasakyan. Isang busina na lang ang tanging narinig ko, bago magdilim ang aking paningin. Ramdam ko ang mabigat na talukap ng aking mata, pero hindi ko magawang pumikit dahil sa babaeng nagsasalita sa tabi ko. Please, wake up, wag kang matutulog. Pinilit kong igalaw ang braso ko, pero hindi ko magawa, dagdag pa ang masakit kong balakang. Oh my God, Gab, where are you? Malakas nitong sabi kaya ako napadilat. Hawak nito ang cellphone, at panay ang lakad sa harapan ko, kaya pinilit kong tumayo kaya ito lumingon sa akin. No, huwag kang gagalaw baka mas lalong lumala ang injury mo. Hawak nito sa akin. Ayos lang ako miss, sabi ko sa mahinang boses. You're definitely not, just wait a little more minute please. Pagsusumamo nitong sabi, kaya bumalik ako sa pagkakahiga. Pinakiramdaman ko ang sarili, at palagay ko ay ang balakang ko lamang ang masakit, at ang siko ko na may sugat. Ilang sandali pa ay ang langit-ngit ng gulong ng kotse ang nolinigan ko, kaya muli akong napadilat. He walked towards to my direction, looking straight into my eyes. Bahagyang kumaibot ang mga labi ko, matapos ay mariin iyong kinagat. My heart skipped so fast, and I was tense. Ngayon ko lang ulit naramdaman na tumibok ang puso ko ng ganito kalakas sa matagal na panahon. My tears started to sip down on my face and my emotions shattered into pieces. Hindi ko rin mapigil ang pasadahan ito ng tingin. Halos walang nagbago dito. He's still looking good, his muscle tone define how strong and healthy he is right now. Perfect jaw and a set of dark stonily eyes. I must say na mas lalong nadepina ang mga muscle nito sa braso, dahil sa suot nitong puting t-shirt. And the rest is perfect beyond his imperfection. Gustong bamuka ng mga labi ko para ito tawagin, ngunit mabilis na naputol ang titig na iyon nang sumulyap ito sa babaeng nakaluhod sa harapan ko. Are you alright? Bakas ang matinding pag-aalala sa boses nito sa katabi, lalo pa nang gagapin nito ang balikat ng babae na nasa akin ang atensyon. Napalunok ako hindi dahil sa sakit ng sugat na natamo ko, kundi sa kirot na gumuhit sa puso ko. We need to take her to the hospital, sambit ng babae. Doon ito muling bumaling sa akin ng tingin at mataman akong tinitigan. Dadalhin ka namin sa ospital, sabihin mo kung ano ang masakit, okay? His voice has full of authority, very far from the man I known before, very far from the man I loved the most. Hindi ko nagawa pang sumagot, dahil agad ako nitong kinarga na walang pasabi. Sa bigla ko ay naiyapos ko ang mga braso sa kanyang leeg. He take a deep sigh as a sign of discomfort, kaya bumaba ang tingin ko sa kanyang dibdib, pero mukhang mas mali ang ginawa ko dahil napatitig ako ngayon sa malapad niyang dibdib. Sa puntong iyon ay pumikit ako ng mariin, at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat palapit sana sa akin, ngunit bigla akong natauhan nang marinig kong nagsalita ito. Mahal, gustong mangilid ng mga luha ko sa kanyang tinuran, at tumangala dito na may lamlam ang mga mata, ngunit agad akong napalingon sa babaeng palapit. Yes mahal, anang babae na siyang nagbukas ng pinto ng kotse. Okay, I'll drive her to the hospital,
Sambit nito sa babae matapos akong maupo sa front seat. Sige, susunod ako. Mabilis nitong dinampya ng halik ang lalaki na hindi nakaligtas sa akin. Bumaling naman ito agad sa akin, matapos ay bumaba ang tingin sa seatbelt na mabilis niyang naikabit, bago umikot sa driver's seat, at walang pasabi itong pinaharurot. Napapikit ako sa bilis nitong magpatakbo, gusto tuloy tumaba ng puso ko, dahil alam kong nag-aalala ito sa kalagayan ko. Bumaling ako ng tingin dito, kaya mabilis itong lumingon sa akin. May masakit ba sa iyo? He asked. Ayos na ako, hindi niyo na ako kailangang dalhin sa ospital. Mahina kong sinabi. No, we have to make sure na wala kang injury o kahit na anong fracture, he impatiently said. But, I'm okay, I utterly answered back. Again I heard a deep sigh coming from him, kaya sa bintana na lang ako tumingin. Madilim na ang paligid, pero mapapansin pa rin ang dagat dahil sa mga cottages, at ilang resort na nasa paanan ng burol na tinatahak namin. Gusto kong pumikit dahil gaya ng malayang hanging dumarampi sa buhok ko, ay ang natural na amoy niyang nanunuot sa ilong ko. Bumaling ako dito ng tingin na abala sa pagmamaneho. I still remember everything about him, dahil hindi siya nawala sa puso ko. I treasured the moment when he said that he never leave me behind, that he loves me more than anything in this world. He promised me that he hold my hands, and he never let go whatever happens. But it's all gone, because the man beside me right now, is not the man who made the promise of forever. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit, at magkulong sa mga bisig niya gaya dati, gaya noon na ang mahal pa niya ay ako. Marami akong gustong tanungin sa kanya, kung paano siya nakaligtas at kung bakit siya nagpakasal sa iba. Kung sinubukan ba niya akong hanapin. Mas lalo kong gustong malaman kung bakit hindi niya ako nakikilala. Napansin siguro nito ang mga tingin ko, kaya ito muling bumaling sa akin. I'm Gabby Rockwell and the woman behind us is my wife, Alessandra Rockwell. Bahagya pa itong sumulyap sa rearview mirror, kung saan lula ng sasakyan ang sinasabi niyang asawa daw niya. I can't help but to shook my head repeatedly, hindi ako sang-ayon sa kanyang sinabi. His wife. That's impossible. Why? He chuckled. Mabilis ang ginawa kong pagsulyap dito na nakakunot ang noo. Nothing. I'm Alora Jane Palma. May bikig sa lalamunan kong sinabi bago mag-iwas ng tingin, nice name. Nilingon ko ito na may gulat sa mga mata. Nais ko sanang magsalita pang muli, ngunit huminto na ang sasakyan. Nasa ospital na kami. Halos kalahating oras rin akong inobserbahan. Sumailalim rin ako sa X-ray at CT scan. Ang sugat ko sa may bandang braso ay kailangang tahiin dahil sa malalim na sugat, mabuti ay wala naman na akong iniindang seryoso sa katawan, tanging bogbog lamang sa banda kong balakang. Doc, thank you so much. Narinig kong sabi ng babae sa doktor, nakasabay nitong pumasok sa aking silid. No problem, Mrs. Rockwell, pwede na rin lumabas ang pasyente anytime. Be sure to take her medicines properly, para walang maging impeksyon, aniya at parehong sumulyap sa akin. Kakausapin ko lang po siya. Nagpaalam na ito sa doktor na siya nang umalis. Kamusta ka na? Panimula nito sa akin nang kami na lang ang nasa loob. Ayos na ako, salamat, bigkas ko. Na hindi makatingin sa mga mata. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa nangyari. It's my fault hindi kita agad napansin. Tuluyan na itong nakalapit sa gilid ng aking kama. It's fine, may kasalanan rin naman ako, dahil hindi ako tumingin muna sa kalsada bago tumawid. Sandali itong tumahimik, na tila hindi alam ang sasabihin, napansin ko ring nag-ipon muna ito ng hangin sa dibdib, bago ibuka ang mga labi. I'm really sorry for what happened. If you want to file a case against me, fine, handa akong harapin ang kaso. Bakas ang sensibilidad nito sa sinabi. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na magsampa ng reklamo laban sa iyo. Tipid kong sagot. Nakita kong nagliwanag ang mukha nito sa aking sinabi, kaya mabilis akong umiwas ng tingin. Pwede na ba akong umuwi? Tanong ko sa kanya. Hintayin lang natin si Gab. He's at the cashier area. Saan ka ba nakatira? Tanong nito. Diyan lang malapit sa kabilang baryo. Mahina kong sagot. Kung gusto mo ihahatid ka na namin, or mas mabuting sa amin ka muna tumuloy ngayong gabi.
Question nitong sinabi. Nako, hindi ba masyadong malaking abala na itong nagawa ko? Kaya ko na ang sarili ko. Nahihiya kong sambit. Doon bumukas ang pinto ng kwarto, na siyang nagpatalon sa aking puso. Mahal, nadapi na ang mga labi ko nang salubungin nito ng yakap at halik ang bagong dating. How was she? Narinig kong tanong nito sa sinasabi niyang asawa, habang nakahawak sa balakang nito. Pwede na raw siyang umuwi. That's good to hear that, so can we go home now? Hindi nakaligtas sa akin ang simple nitong paghalik sa puno ng leeg ng babae, kaya mabilis akong nagyuko para itago ang gumuhit na kirot sa aking puso. Can we invite her for dinner? Tutal malapit lang pala ang bahay niya sa atin, saka para may hatid natin siya pauwi. Naglambatan ang babae sa batok nito, na siyang bahagyang ngumiti sa kaharap. Imbes na sumagot ay sa akin ito sumulyap, na siyang mabilis kong iniwasan para isampe ang buhok sa aking tenga bago yumuko. Sa bahay ka na kumain, bago ka namin ihatid pa uwi. Hindi yun isang imbitasyon kundi isang utos, na alam kong hindi ko pwedeng tanggihan kahit noon pa man, pero iba na ngayon, ibang tao na ang nagsasalita sa harapan ko ngayon. Ayos lang ako, kaya ko nang umuwi mag-isa. Tinuwid ko ang tingin dito, na tila may malalim na iniisip habang nakatitig sa akin. No, kami ang nakaagrabyado sa iyo, dapat lang na tumulong kami, sa kapasasalamat ko na rin ito sa iyo. Agaw ng babae sa usapan namin. Sige, sa huli ay pumayag ako sa maraming kadahilanan. Hindi man ito ang plano ko sa simula, ay wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon. Marahil langit na ang nagtakda ng aming muling pagkikita. Hindi ko maiwasang mamangha sa ganda at laki ng bahay. This is not so typical house na makikita mo malapit sa dalampasigan. This is modern yet simple house na madalang ko na lang makita sa ngayon. Halatang pinag-isipan ang bawat detalye at sulok ng bahay, yari sa purong bato ang ilang pader, at ang dekeldad na kahoy na sadyang idinisenyo sa ceiling, maging ang granite flooring na iba't ibang kulay, ay nakadagdag ng kasimplehan, pero may dating na tingin ng bahay. Tuloy ka, huwag ka mahihiya. Pasensya ka na rin kasi hindi ko pa masyado maasikaso ang ilang gamit, kalilipat lang kasi namin dito few months ago. Boses iyon ni Alessandra na iniwan na ako, para tunguhin daw ang kusina. Nilibot ko naman ang mga mata sa loob ng bahay, tama nga ako medyo magulo pa ang ilang gamit, maging ang mga paintings, ay hindi pa masyadong naiaayos ng mabuti. Pinasadahan ko rin ang tingin ang pasimano, kung saan naroon ang maliit na picture frame. Kumibot ang aking labi nang makilala ang lalaking kasama sa litrato. Maluwang itong nakangiti habang yakap niya mula sa likuran ng babae. Maging ang ilang kuha ay naroon siya, na maluwang ang mga ngiti. Gustong mag-ulap ng mga mata ko, dahil sa sakit na bumalatay sa aking puso. Hindi ito matanggap ng sistema ko, kahit alam kong nasa maayos siyang kalagayan, pagkatapos ng lahat ay hindi ko pa rin kayang tanggapin kung ano na ang naging buhay niya ngayon. Hindi ko naiwasang haplosan ang mukha nito sa litrato, kahit dito man lang ay maibsan ang kirot sa aking puso, na ilang taon ko na ring itinatago. Subalit bigla akong natigilan ng may tumikim, kaya ako napatingala sa lalaking nasa ikatlong baitang ng hagdanan. Mabilis kong ibinalik ang picture frame sa dati nitong kinalalagyan, nang mapagtanto kong nandirito ang pansin niya. Ah, magaganda ang kuha niyo dito. Kamot ko ang sentidong nag-iwas ng tingin. Iniwasan ko rin na mapadapo ang tingin ko sa puting t-shirt niyang suot at khaki short. Hindi ito sumagot, imbes ay naglakad ito palapit sa akin, kaya ako umayos ng tayo. Amoy ko ang shower gel nitong gamit, indikasyon na katatapos lang nitong maligo, kaya ang plano kong pag-iwas ay hindi ko na nagawa pa, dahil sa panor-alisa na niya ang lakas ko. Those photos are the most memorable moment of my life, ang makilala ko ang babeng gusto kong makasama habang buhay. Bahagya nitong inangat ang isang frame, kung saan tila nag-propose siya kay Alessandra. Beautiful, mahina kong sambit, pero hindi ako sigurado kung nasabi ko ba iyon ng maayos, dahil sa panginginig ng boses ko sa tabi niya. Hindi rin kasi ako sang-ayon sa kanyang sinabi. Yes, she's the most beautiful person I have ever known in my entire life. He continued. Hindi ko maiwasang kagatin ang mga labi, dahil sa bugzo ng damdaming bumabalot sa akin ngayon. It's good to hear that from you, halatang mahal mo talaga ang asawa mo.
Isa iyong tanong na nais kong sagutin niya. Of course, I do love my wife. Agad nitong sagot. Mapait akong ngumiti dito at bahagyang umiling. How about you? Are you single or married? Tahasan nitong tanong sa akin. Mabilis umangat ang mukha ko sa kanya, na puno ng emosyon. Gusto kong magalit sa tanong niyang iyon. Gusto ko itong saktan at pagsasampalin, dahil hindi niya alam kung gaanong sakit ang ibinibigay niya sa akin ngayon. Parang hindi ko nakakayanin pa ang magpanggap na okay lang ako sa harap niya, dahil sa nangingilid na ang mga luha ko sa mata. Hey, are you alright? Bakas ang pag-aalala nito nang gagapin niya ang isang balikat ko. Ang malamlam nitong mata ay nagtatanong, kaya hindi ko magawang makagalaw. Ayos lang ako, sabi ko na bahagyang umatras dito, dahilan para niya ako bitiwan. Sandaling katahimikan ang namutawi sa pagitan namin, dahil nakita niya ang pagpahid ko ng butil ng luha sa mata. Napansin ko ang pagbukas ng mga labi nito para sana magsalita, ngunit natigilan ito nang lumingon sa likuran ko. Dinner is ready. Pukaw ng boses ni Alessandra sa pananahimik naming dalawa. Let's have dinner first. Anito sa akin na siya na akong iniwanan para tunguhin ang Commodore. Humugot muna ako ng malalim na paghinga, bago ko ihakbang ang mga paa papasok sa Commodore. Upo ka, pasensya ka na kung fried chicken lang ang naihain ko, wala na kasi talaga akong time magluto, dahil sa event na nire-rush ko ngayon, ito namang mister ko late na rin kung dumating. Simula ni Alessandra sa akin na sumulyap pa kay Gab, ayos lang. Ano nga palang pangalan mo? I'm sorry nakalimutan kong itanong kanina. Ngumiti ng alanganin sa akin si Alessandra, Alora Jane Palma, my friends call me Jane, na bahagyang sumulyap kay Gab na nasa pagkain pa rin ang pansin. Wow, nice name ha. I'm Alessandra and my husband Gab. Pakilala nitong muli. Bahagya lamang akong tumungo dito, at ibinalik ang pansin sa pagkain. Saan ka pala nakatira dito? Tanong nitong muli. Diyan lang sa may village, actually kalilipat ko lang dito a week ago. Okay, she responds. Sinulyapan kong muli si Gab na tila walang gustong itanong ukol sa akin. Nandito lang ako para magbakasyon, dugtong kong sinabi. Kami naman dito na for good. Mas masarap kasing tumira sa tahimik na lugar, malayo sa magulong syudad at ingay ng mga sasakyan, ngumiti ito sa akin. Yeah, mas magandang ang iyong malayo sa mga tao, sagot ko. Oh my God, you're married. Nanlalaki ang mata nito habang nakatitig sa palasengsingan ko, kung saan nasuot pa rin sa akin ang engagement ring at wedding ring kung bigay sa akin ni William. Mabilis ko itong hinawakan at walang pa sabing sumulyap kay Gab na bumaba ang tingin sa akin. Come on, may I see your ring? Pangungulit nito sa akin, kaya nahihiyaman ay inilahad ko dito ang kamay ko, na siya niyang hinawakan mula sa kabilang lamesa. Beautiful, look at mine. Idinikit nito sa kamay ko ang kamay niyang may pareho ding singsing. Napalunok ako dahil halatang mas mamahalin ang singsing na meron siya kesa nang sa akin. Who's the lucky guy? Kasama mo ba siyang magbakasyon ngayon dito? Tanong muli nito sa akin. No. Hindi ko siya kasama ngayon, mahina kong sagot. Nakita ko ang bahagyang gulat sa mukha ni Alessandra, kaya minabuti kong inumin na lang ang juice sa aking harapan. Hindi na ito nagtanong pang tungkol sa akin, dahil bumaling naman ito sa kanyang asawa, habang ako ay tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. Ang akala kong pagkapormal ni Gab, ay dala niya hanggang dito subalit pag ang asawa na mismo nito ang kausap, ay lumalabas ang pagkamasiyahin nito at palangiti. Madalas din itong mag-joke sa asawa, na kahit corny na ang labas ay siya pa ring tinatawanan ng huli. Pasensya ka na ha, ganito lang talaga kaming mag-usap ni Gab. Paghingi ng paumanhin sa akin ni Alessandra. Ayos lang ganyan din naman sa akin ang asawa ko. Bahagya akong ngumiti sa mga ito, pero nang bumaling ang tingin ko kay Gab, ay nakita ko ang kakaiba nitong tingin sa naging sagot ko. Talaga, one of these days sana dalawin mo kami ulit. Isama mo na rin pati ang asawa mo para makilala namin, di ba mahal? Humawak pa ito sa braso ng huli na bahagya lamang nagtango sa kanyang sinabi. Natawagan ko na pala si Mommy, and until now ay wala pa rin siyang nakukuhang pwedeng maging katuwang natin dito sa bahay, malayo raw kasi tayo sa city. Umpisa ni Alessandra sa asawa. Ganun ba?
I'll call Mark, baka may kakilala siyang pwedeng pumasok sa atin. Napatuwid ang likod ko nang marinig ang usapan ng mga ito, tama ba ako nang rinig? Naghahanap sila ng kasambahay nila dito sa bahay. Sige, tawagan ko rin sila Ferry tungkol dyan, sagot naman ni Alessandra sa asawa. Mahigpit kong hinawakan ng kubyertos at nag-ipon ng hangin sa dibdib bago magsalita. Naghahanap pala kayo ng kasambahay. Halos sabay nila akong sinulyapan. Gusto ko sanang mag-apply. I'm sorry. Tanong ni Gab sa akin na kunot ang noo. Gusto kong pumasok na kasambahay ninyo, buo ang loob kong sinabi.